Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 7 textbook, page 89. Nasa speaking, malahagi part na tayo. So, number 1, ang nag-uusap daw ay si Lamin at saka si Anais. And yung pinag-uusapan nila is about sa gongyeon. So, again, gongyeon is performance, no? So, pwedeng stage play, musical, yan. So, anything na pwede mong mapanood. So, check muna natin yung numbers 1 and 2 sa baba. So, tingnan muna natin paano yung mga conjugation na ginawa. So, insang jogida. Ibig sabihin ng insang jogida is memorable, no? Or impressive. Kung ano yung pinakatumatak sa isip mo. So, naging insang jogiyossoyo. So, si insang jogida, naging insang jogi. And then, we add ossoyo. So, mamaya, sa number 2, magiging kamdong jogi ossoyo naman siya, no? Kamdong jogiyossoyo. So, ano naman ang ibig sabihin nitong kamdong jogida? So, ibig sabihin yan is touching. So, kung ano yung napanood mo, na-touch yung emotion mo, no, nung part na yon. So, kamdong jogida. Tapos, naka-past tense lang, kaya naka-kamdong jogiyossoyo. Same with insang jogida, past tense, insang jogiyossoyo. Okay, now, 배우들이 모두 같이 춤추다. So, 배우들이, ibig sabihin yung mga artist yan, no? Yung mga uma-acting. So, modo 같이, everyone, lahat daw. 춤추다, sumasayaw. So, naging 춤추는. So, yung da, napalitan lang ng 는. Yung ating noun modifier, no? Tapos, 앞좌석에서 보다, naging 앞좌석에서 보라고 했거든요. So, si boda naging borago. Ginamit yung grammar na uragu-ragu hada. Pero pagdating kay hada, pinalitan pa rin siya. Naging 했거든요. So, naka-past tense na 거든요 grammar. So, quick review tayo kay 거든요 na grammar. We can use itong grammar na to kapag gusto nating mag-state ng fact o kaya mag-reason out. Okay, so similar siya with because. Yan. So, sa level 2 na take itong grammar na to, no? Yung 거든요. And then, number 2, yung 주인공이 헤어진 가족을 찾다. So, si 찾다 dito magiging 찾는. Yan. So, ibig sabihin, 주인공, ito yung ating main character. Main character. And then, 헤어진 가족. So, pag sabing 헤어지다, ibig sabihin nahiwalay, no? Or na-separate sa kanyang family daw, kajok. So, separate. Sulat natin dito, separate. And then, family. Tapos, yung 찾다, so to find. Okay? So, nung hinanap daw yung kanyang nawalay na pamilya. So, yun yung ibig sabihin na, no? Yung main character, hinanap niya yung kanyang nawalay na pamilya. And then, yung 앞좌석에 앉다, so same lang 앞좌석. Ito din sa number 1, 앞좌석. Ibig sabihin ng 앞좌석 is front seat. Yan. So, yung mga upuan sa harap. Sa number 1, sabi, boda. So, doon manood, no? Nung play or nung performance sa harap na upuan. And then, dito naman, anta. So, yung anta dyan is yung to sit down. Yung verb na umupo talaga. Okay? Tapos, magiging 앉으라고. So, bakit 앉으라고? May batchim yung ating anta. So, instead na ragu, 으라고 yung ilalagay natin dito. Tapos, 했거든요 din siya. Yan. So, alam na natin yung mga conjugation. Puntahan na natin yung kanilang script. So, basahin natin. Sabi ni Lamin, 오늘 본 영국 어땠어요? So, tinatanong niya si Anais, kamusta yung performance na pinanood natin today? So, since magkasama silang dalawa, no, sabay silang nanood. So, anong sagot ni Anais? 저는 계속 웃다가 울다가 했어요. Sabi niya, 계속, ibig sabihin, to keep. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang, no? Patuloy na. Utta, so ibig sabihin ng utta is to laugh. So, tumatawa siya. And, ulda. Ulda naman is to cry. So, yung dito, since napanood na nila, so nakalagay dyan, no? Uldaga 했어요. So, yung keep natin, magiging kept na siya, no? Past tense na. So, yung gusto sabihin ni Anais, I kept on laughing and crying. So, habang pinapanood daw niya yung play, no, iyak-tawa daw siya. Yan. So, mixed emotions. And then, sagot si Lamin.
어떤 장면이 가장 인상적이었어요? So dito tinatanong niya na no, 장면. 장면 means eksena or scene. Sabi niya, anong eksena yung pinaka tumatak sa isip mo or pinaka memorable sa'yo? 사got si Anais. 제일 마지막에 배우들이 모두 같이 춤추는 장면이 기억에 남아요. So 기억에 남아요, same yan no, yung pagiging memorable. So, yun yung pinaka nag-stay sa akin, yung eksena kung saan sabay-sabay na sumasayaw yung mga actors. Okay, so jail majimak, dun sa pinakadulo or pinaka-ending. So, yun yung sagot ni Anais, no? Sa pinaka-ending, nung sabay-sabay na sumasayaw yung mga artist, yung eksena na yun, yung pinaka-tumatak sa isip ko. So, yun yung sagot niya. sagot si Ramin. 저는 배우들이 표정까지 나볼 수 있어서 좋았어요. 사비 niya, 좋았어요. So, it's saying like, okay, or nagustuhan niya. Sabi niya, ako, kita ko yung facial expression. So, 표정 means facial expression. So, kaninong facial expression? Nung mga artist daw, no, or actors. So, yun naman daw yung nagustuhan ni Ramin. Sagot ni Ramin, ako kitang-kita ko yung facial expression ng mga actors or artist, kaya nagustuhan ko siya. And then, sagot si Anais. 맞아요. 저도 이번만큼 무대 가까이에서 연극을 본 적이 없어요. So, nag-agree siya, no? Oo nga, tama. Ako din. Tapos, dito ginamit niya yung man큼 na grammar, no? So, kasing, so, paano niya describe? 무대 가까이에서 연극을 본 적이 없어요. So, isa-isahin natin. 본 적이 없어요. Ibig sabihin, 없어, wala. So, wala pa siyang experience. So, again, yung grammar na niyon 적이 있다 or 없다 o kaya yung 는 적이 없다, 있다, no? So, ibig sabihin when you're talking about your experience, hindi niya pa daw na-experience or na-try na yung performance ay mapanood niya ng malapit sa stage. So, mude, stage, and then kakai, so, from, near from. Yan. So, yun yung description niya na malapit sa stage. So, sabi niya, oo nga, tama. Ako din, hindi ba ako nakapanood ng kasing lapit ng nasa stage katulad nito ngayon. So, ibon is this time. Okay, katulad nung ngayon na pinanood natin. So, yun yung ibig sabihin niya. 사got si Ramin. 제 친구가 이 연극을 추천할 때 꼭 앞좌석에서 보라고 했거든요. Sabi, yung kaibigan ko 추천할 때, ibig sabihin 추천하다, no, to suggest or recommend. So, yung gustong sabihin ni Ramin, yung kaibigan daw niya ay ni-recommend sa kanya na kapag papanoorin na yung play, sa harap daw manood, dun sa may harap na upuan. Okay, tapos sumagot si Anais. 앞좌석은 정말 좋은 선택이었어요. Sabi niya, I think it's a good choice na doon nga daw sa front seat, no? 우리 또 공연 같이 봐요. Tapos sabi niya sa last sentence niya, to, again. Okay, so, sa susunod daw or sa ulitin, sabay daw ulit silang manood ng performance. 같이 봐요. So, yan yung usapan nila. Tapos, for number 2, kung gagamitin nyo na yan, papalitan nyo. So, alam nyo na din yung flow ng story, no? Napalitan lang yung ibang description. So, now, puntahan natin tong number 2. 공연 후 느낀 점을 어떻게 말해요? So, sabi, after nung performance. So, 느낀 점. So, ano yung na-feel mo about that? So, parang ano yung review mo, no? Or reaction mo after mo panood yung performance. 그리고 여러분이 본 공연에 대해 이야기해보세요. Tapos, ikaw daw, kung meron kang napanood na performance, so, try to talk about it, no? So, binigyan tayo ng mga ano dito, no? Words. So, pwede natin gamitin to when we are, trying to express or say kung ano man yung gusto nating sabihin about sa gongyon or performance na panood natin. So, 연극, again, yung play. Musical, concert. So, pwede kang pumili sa tatlo. Tapos, pag i-describe mo na, since you're talking about yung na-feel mo, or i-describe mo siya, so, pwede mong gamitin yung mude, stage, 배우, artist, 가수, yung ating singer, and then 주인공, main character. Tapos ito yung 인상적인 장면. Again, 장면, it means scene, eksena.
So, insang jogin, impressive or memorable. And then, yung kamdong jogin, touching. Okay. So, try natin gumawa, no? So, kunyari, ang pinanood natin this time is musical. So, gawa tayo ng statement. So, 저는 뮤지컬을 봤어요. So, we can start our statement with that. So, nanood ako ng musical. And then, dito na, start na natin yung description. So, ang gamitin natin is yung gasu. Since musical siya, so yung kumakanta, no? So, gasu ga. So, parang gusto kong sabihin dyan is, yung kunwari, sobrang natouch ako nung kumakanta na ng solo performance yung singer. So, gasu ga. Solo, so we can use this, no? Solo. 노래 부를 때, so ayan, ibig sabihin yan, nung kumakanta na mag-isa yung singer, 정말, tapos gagamitin ko si 감동적인. So instead na 감동적인, sasabihin ko lang 감동적이다. So gagawin ko 감동적. So, originally, 감동적이다 yung word, no? So, dahil napanood ko na siya, gagawin natin siyang past tense. So, 감동적이었어요. Okay, so, 감동적이었어요. So, as simple as that, nakapag share ka na ng thought mo about sa napanood mo na performance. So, again, 저는 뮤지컬을 봤어요. 가수가 솔로 노래 부를 때 정말 감동적이었어요. Okay? So, dito tayo sa 단어장. So, again, 장면, ibig sabihin, scene, 표정, facial expression, 헤어지다, ito, pag kayo ay mag-boyfriend, girlfriend, pwede nyo isipin yung break up. O kaya naman, yung pagkakaroon nyo ng separation, to separate. And then, 추천하다, to suggest or recommend. Tapos yung 입장권, so ito yung entrance ticket mo, no? So, entrance or admission ticket. Okay, so that's for speaking part ng ating Level 3 Unit 7. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.